Busy? Update muna kita. Weather update ngayong gabi. Patuloy na nagdadala ng malakas na ulan ang habagat sa ilang bahagi ng bansa. Dahil dito, kanselado ang ilang biyahe ng Fastcraft sa Oriental Mindoro at stranded ang mga turista sa Batanes dahil sa mga naantalang flights. Mag-ingat sa mga pagbaha at posibleng landslide sa mga apektadong lugar. Balita mula sa West Philippine Sea. Pinapaalala ng Strat-Based Institute na dapat panatilihin ng Pilipinas ang 2016 arbitral ruling sa gitna ng usapan sa Sea Code of Conduct. Mahalaga ito para sa ating karapatan sa dagat at sa kabuhayan ng mga mangingisda sa coastal areas. Habang pinangungunahan ng bansa ang ASEAN talks, ito ang legal na batayan na dapat ipaglaban. Tapos na ang pananatili ni Typhoon Inday sa PAR ngayong umaga. Pero kahit wala na siya sa area natin, pinalalakas pa rin niya yung habagat, kaya asahan pa rin natin ang malalakas na hangin sa ilang bahagi. Mabuti na lang, hindi na ito magdadala ng significant na ulan sa Batanes. Usapang politika. Sabi ni Chel Diokno at Leila de Lima, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay hindi lang tungkol sa mga paratang laban sa kanya. Binibigyang diin din nito ang pagtutol sa kultura ng karahasan at kawalang pananagutan na tila naging normal na sa pamumuno. Isa itong pagkakataon para ipakita kung ano ang inaasahan natin sa mga nasa mataas na posisyon. Balita sa digital media. Isang malaking news network na pala ang nangunguna sa ad spending sa Meta pagdating sa social issues at politics dito sa Pilipinas. Ang operasyon na ito ay pinamamahalaan ng isang political firm na may ugnayan sa isang umano'y troll farm. Ginagamit nila ang news format para itago ang kanilang multi-million peso influence campaign. Ayun na yung meeting notes ng Pilipinas Today.